Mga Biblia sa Genesis chapter 21. Malapit na po tayong magtapos sa ating pag-aaral sa buhay ni Abraham. At Lord willing, babalik po tayo sa ating serye sa Ephesians. At tayo po ay nasa chapter 4 na ng Ephesians. Magmula verse 1 hanggang verse 7 lamang. Basahin po natin. Dinalaw ng Panginoon si Sarah ayon sa sinabi niya, at ginawa ng Panginoon kay Sarah ang ayon sa kanyang pangako. Si Sarah ay naglihi at nagkaanak ng isang lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan. Sa takdang panahon, sinabi ng Diyos sa kanya. Tinawag ni Abraham na Isaac ang anak na ipinanganak sa kanya ni Sarah. At tinuli ni Abraham ang anak niyang si Isaac pagkaraan ng 8 araw, gaya ng iniutos ng Diyos sa kanya. Si Abraham ay 100 taong gulang nang ipanganak si Isaac na kanyang anak. Sinabi ni Sarah, "Pinatawa ako ng Diyos. Sino mang makarinig ay makikitawa sa akin." At sinabi niya, "Sino ang magsasabi kay Abraham na si Sarah ay magpapasuso ng mga anak? Ngunit ako'y nagkaanak pa sa kanya ng isang lalaki sa kanyang katandaan." Tayo po ay manalangin. Kami po, Panginoon, ay humihingi ng tulong na Ikaw po ang magpalinaw ng aming mga puso't kaisipan. Ikaw po ang mag-penetrate ng aming mga puso, Panginoon, dahil kinikilala namin na napakaraming mga kasalanan ang nakabalot sa aming mga puso. Kaya naman, nahihirapan kami na maunawaan, makita ng malinaw ang iyong mga salita. Kaya naman nahihirapan kami, Panginoon, na maranasan ang iyong mga salita sa aming mga buhay. Kaya naman sa aming pag-aaral, Panginoon, ang iyong Holy Spirit ay kumilos sa aming mga puso. At i-glorify mo, Panginoon, ang iyong pangalan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sa Genesis 21, dinadala tayo sa resolusyon na matagal na hinihintay ni Abraham at Sarah, ang pagdating ng ipinangakong binhi ng Panginoon sa kanila, si Isaac. Ang desire na magkaanak ang makikita natin na nagdodomina sa buhay ni Abraham at ni Sarah, at ang kanilang frustration sa matagal na paghihintay nila sa Panginoon. Sa unang tingin, para bang ang buhay Kristiyano ay tungkol lamang sa pagkakaroon ng anak at pagtatayo ng pamilya, na para bang sinasabi sa atin na ang salita ng Panginoon ay walang relevance, walang kinalaman sa ating pang-araw-araw na buhay bilang mga mananampalataya. Walang duda, sinasabi ng Biblia sa Psalm 127 verse 3, narito, ang mga anak ay pamanang sa Panginoon, nagmumula ang bunga ng sinapupunan ay isang gantimpala. Ang mga bata ay dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon.
Ganon pa man, ang sentrong tema ng Biblia ay ang buhay na walang hanggan na ibinibigay ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Sa ganitong konteksto, maunawaan natin kung bakit binibigyan ng diin ang pagdating ng pangakong anak ng Panginoon kay Abraham at kay Sarah. Kung bakit sa Bible binibigyan ng diin ang panganganak. Sa Gospel accounts sa New Testament, sa pagitan ni Abraham at ng ating Panginoong Yesus, ay maraming mga pagsilang ng mga bata hanggang sa dumating mismo ang ating Panginoong Yesus. Sa pagsilang ni Isaac, primarily ang ina-anticipate dito ay ang pagdating ng pangakong tagapagligtas, ang ating Panginoong Yesus. Ang pagdating ni Isaac ay marka ng tagumpay ng gawain ng Panginoon. Marka ng pag-abante ng pangakong tagapagligtas para sa mga makasalanan. Sa ganitong Christ-centered perspective, titignan natin ang Genesis 21, na ito ang main event sa buhay ni Abraham at ni Sarah, na isa ito sa maraming tagumpay ng Panginoon hanggang sa dumating ang ating Panginoong Yesus upang makamit niya ang kaligtasan para sa atin na makasalanan na nakipag-isa sa Kanya. Sa verse 6, sinabi ni Sarah, "Pinatawa ako ng Diyos, sino mang makarinig ay makikitawa sa akin." Nagbunga ng kasiyahan kina Abram at Sarah ang pagtupad ng Panginoon sa kanyang pangako, ang pagdating ng pinangakong anak sa kanila. Magkakaroon ng malalim na kahulugan sa atin ang kasiyahan ni Abraham at Sarah kung makikita natin ang immediate context nito. 3 chapters ang nakalipas na puspos ng nakakalungkot at nakakatakot na trahedya. Sa chapter 17, kung saan kinonfirm ng Panginoon na bibigyan niya ng anak si Abraham sa pamamagitan ni Sarah, makikita po natin pagkatapos nito sa chapter 18, 19, and 20, sunod-sunod ang mga nakakalungkot na pangyayari. Una, nakita natin ang announcement ng Panginoon at ang kasama niyang angels patungkol sa nalalapit na paghatol sa Sodoma at Gomora. Nakita rin natin, pangalawa, na nag-intercede si Abram para sa Sodoma at Gomora, ngunit hindi siya nagtagumpay. Ikatlo, pagkaligtas ni Lot at ang kanyang dalawang mga anak mula sa kapahamakan. Naiwan ang lahat ng kayamanan na tinatangkilik ni Lot, na iniwan niya ang Sodoma, pero dala-dala niya pa rin ang Sodoma sa kanyang puso. Pagkatapos ay nakita natin ang mismong pagkawasak ng Sodoma at Gomora. Ikaapat, nakita natin ang kasalanan ng mga anak ni Lot. Upang magkaroon lamang sila ng anak, ay sinipingan nila ang kanilang sariling ama. Ikalima, nakita natin ang public sin ni Abraham, na siya ay nagsinungaling at ipinamigay ang kanyang asawa at nakaranas siya ng public shame. Ngayon, pagdating natin sa Genesis 21, isinilang si Isaac, na ang kahulugan ng pangalan ay laughter, pagtawa. Ito ay isang importanteng
pangyayari sa buhay ni Abraham at Sarah, kung saan malinaw na umaabante ang gawain ng Panginoon patungo sa pagdating ng ipinangakong tagapagligtas ang ating Panginoong Yesus. Makikita po natin na umabante ang gawain ng Panginoon sa kabila ng mga trahedya at kabiguan na nangyari. Makikita natin na ang background kung papaano ipinapakita sa atin ang tagumpay ng Panginoon sa kanyang gawain ay ang nakakalungkot na pangyayari. Sinasabi sa atin na ang pag-abante ng gawain ng Panginoon sa church o sa individual man nating mga buhay ay hindi po smooth na walang puwang ang trahedya, kabiguan at kasalanan sa buhay natin kung gusto nating mag-grow bilang isang iglesia. Hindi po. Usually, pinaparanas ng Panginoon sa atin ang tagumpay, ang mga blessings, na ang background ay ang mga nakakalungkot na pangyayari, nakakalungkot na trahedya. Hindi ba ganyan ang nakikita natin sa ating church? Maraming problema ang ating nararanasan na sa unang tingin para bang winawasak ng Panginoon ang kanyang iglesia. Pero mamamangha na lamang tayo na ang mga problemang ito ay magbubunga ng maturity sa atin bilang isang iglesia, kung saan mas lalong magiging visible ang pag-ibig at unity natin sa Panginoon. Sa tagal natin sa Marcos Village na ipinapahayag ang mabuting balita, hanggang ngayon wala pa ni isa ang nananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Pero ganun pa man, makikita natin kung papaanong ginugrow, minamature ng Panginoon ang mga kapatid na naglilingkod sa Marcos Village, kung papaanong ipinapakita ng Panginoon na ang paglilingkod ay hindi po nakabase sa pansamantalang excitement, hindi nakabase sa ating emosyon. Kung naglilingkod ka sa Marcos Village sa loob ng 5 taon, makakasigurado ka na hindi ka naglilingkod dahil excited ka lamang, dahil sa iyong emosyon lamang. Naglilingkod ka dahil nagpapatuloy ka na pinaglilingkuran mo ang Panginoon. Ito ay isang maturity. Wala man nananampalataya sa mga tao sa Marcos Village, meron namang iilan na idinaragdag ang Panginoon sa ating iglesia. Nakikita natin sa ating fellowship na kahit ang kasalanan ay ginagamit ng Panginoon upang ipakita sa atin ang kapangyarihan ng kanyang biyaya, na kaya niyang baguhin ang mga mananampalataya, at ito ay nagbibigay ng joy sa ating mga puso. Kung maunawaan po natin ang victory ng ating Panginoong Yesus, na sa kanyang kamatayan sa krus ay nagapi niya ang kamatayan, kasalanan at si Satan, sinasabi po sa atin, sa bawat pagsubok, sa bawat paghihirap, sa bawat kasalanan o kabiguan man na ating mararanasan o kakaharapin, ay palagi merong sense of victory sa ating mga puso, na alam natin na ang lahat ng mga ito ay hahantong sa ikalalago ng iglesia ng Panginoon. Haharapin natin ang mga ito na merong kumpiyansa na sa bandang huli, kamukha ni Abraham at ni Sarah, ay patatawanin tayo ng Panginoon. Magbibigay ito ng joy sa ating mga puso. Kapag hindi natin naunawaan ang prinsipyong ito, sa bawat paghihirap o kabiguan na pagdaanan natin, palagi tayong nag-worry.
palagi tayong nangangamba? Para bang pinapabayaan ng Panginoon ang kanyang iglesia? Para bang pinapabayaan tayo ng Panginoon? Magkakaroon tayo ng stability kapag nakatingin tayo sa victory ng ating Panginoong Yesus sa krus. Makikita natin, pangalawa, na nagdulot ng maturity kay Abraham at Sarah ang katapatan ng Panginoon. Sa verse 3, tinawag ni Abraham na Isaac ang anak na ipinanganak sa kanya ni Sarah. At tinuli ni Abraham ang anak niyang si Isaac pagkaraan ng 8 araw, gaya ng iniutos ng Diyos sa kanya. Makikita natin na sa tuwa ni Abraham, dahil nakikita niya ang katapatan ng Panginoon sa kanyang pangako, ay agad-agad siyang sumunod sa utos ng Panginoon na ang ibibigay niyang pangalan sa ipinangakong anak ay Isaac, at kailangan siyang tuloyin pagkalipas ng 8 araw. Ganyan din ang makikita natin kay Sarah sa verses 6 and 7. Sinabi ni Sarah, "Pinatawa ako ng Diyos. Sino mang makarinig ay makikitawa sa akin." Try nating i-picture at maramdaman ang sinasabi ni Sarah. At sinabi niya, sino ang magsasabi kay Abraham na si Sarah ay magpapasuso ng mga anak? Ngunit ako'y nagkaanak pa sa kanya sa isang lalaki na kanyang katandaan. Ganon din si Sarah na habang karga-karga niya si Isaac ay nagpupuri sa katapatan ng Panginoon sa kanila. Gusto ko pong masilip natin na nagdulot ng maturity sa mag-asawa ang karanasan nila sa katapatan ng Panginoon sa kanyang pangako. At base sa pangalan na ibinigay ng Panginoon sa bata, Isaac, na ang ibig sabihin laughter, pagtawa, ito ay nagre-remind sa mag-asawa kay Abraham at Sarah sa kanilang kawalan ng pagtitiwala sa Panginoon sa kanyang pangako sa kanila. Hindi ba sa Genesis chapter 17 verse 16, kung saan ipinangako ng Panginoon kay Abraham na bibigyan niya ng anak ito sa pamamagitan ni Sarah, na ang sabi ng Panginoon, siya'y aking pagpapalain, siya'y magiging ina ng bansa, at mga hari ng mga bayan ay magmumula sa kanya. So verse 17, na magkagayoy nagpatira pa at tumawa si Abraham at sinabi sa kanyang sarili, magkakaanak pa kaya ang isang tao na 100 taong gulang na? Magkakaanak pa kaya si Sarah na 90 taong gulang na? Alam natin na sa ating pag-aaral ay magkahalong pagkasyak at pagtitiwala ang pagtawa ni Abraham na ito. Ganun pa man, makikita po natin na hindi ganun kasimple para kay Abraham na paniwalaan ang pangako ng Panginoon sa kanya. Ganun din sa Genesis 18 kung saan nangako ang Panginoon kay Abraham na sa susunod na taon ay magbubuntis ang kanyang asawa na si Sarah. Si Sarah noon na nasa kanyang tent ay nakikinig. Sa verse 12, chapter 18, nagtawa si Sarah sa kanyang sarili at sinabi, pagkatapos na ako'y tumanda at matanda na rin ang asawa ko, magkakaroon pa ba ako ng kasiyahan? Hindi siya naniwala sa pangako ng Panginoon. Hindi ba nirebuke siya ng Panginoon? Ngayon sa Genesis 21, nararanasan na nila na totoo nga na gagawin ng Panginoon kung ano ang ipinangako niya. At ito ay nagdulot ng maturity sa kanila. Alam natin na lumalago naman sa pananampalataya si Abraham
at Sarah. Hindi ba nga sumunod sila sa utos ng Panginoon na iwan nila ang kanilang tahanan, ang kanilang lugar, ang kanilang pamilya, at pumunta sila sa promised land? Hindi ba nakita natin si Abraham na nagsakripisyo at ibinigay kay Lot ang lupa na mabunga? Di ba nakita natin na by faith niligtas ni Abraham si Lot nung siya ay kinidnap? Lumalago naman sila sa pananampalataya. Pero sa karanasan nila ngayon, sa katapatan ng Panginoon, nagdulot ito ng mas mataas na level ng maturity sa kanila na darating sila sa punto na makakaya nilang i-offer, especially si Abraham, makakaya niyang i-offer ang kanyang kaisa-isang anak dahil lamang sa utos ng Panginoon. Merong dalawang lessons ang matututunan natin kung papaano po pinapalago ng Panginoon ang ating pananampalataya. Una, makikita po natin ang patience ng Panginoon kay Abraham at kay Sarah. Makikita natin kay Abraham ang ating mga sarili. Na pagdating po sa pagsunod natin sa Panginoon, pagdating sa mga spiritual na bagay, very, very slow po tayo. Alam niyo po kung paano natin nakikita ang ating mga sarili, palaging overstated. Para sa atin, mabilis tayong matuto. Para sa atin, mabilis tayong sumunod. Mabilis tayong magbago. Hindi po ganyan ang sinasabi ng Biblia sa atin. Paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon kay Abraham ang kanyang mga pangako na bibigyan niya ito ng anak sa pamamagitan ni Sarah. Pero napakahirap para sa kanila na paniwalaan ito. Ganyan din ang makikita natin sa mga disipulo ng Panginoong Yesus sa New Testament. Di ba nagbigay ng warning ang ating Panginoong Yesus kay Pedro na mag-ingat ka dahil ikakatuwa mo ko ng 3 beses. Ano ang sabi ni Pedro? Over my dead body. Hindi ko gagawin yon. Sa Garden of Gethsemane, ano ang sabi ng Panginoong Yesus kay Pedro at mga kasama niyang disipulo? Mag-pray kayo upang hindi kayo mahulog sa temptation. Imbes na mag-pray, anong ginawa nila? Natulog. Ayun nga, dininay ni Pedro ang Panginoong Yesus ng 3 beses. At lahat ng mga disipulo ay tinalikuran ang ating Panginoong Yesus. Ma-appreciate natin ngayon ang patience ng Panginoon sa atin. Hindi po dumating sa punto na nagsawa na ang Panginoon sa weaknesses at katigasan ng ulo ni Abraham at Sarah. Hindi dumating sa punto na iniwan ng Panginoong Yesus ang kanyang mga disipulo dahil lamang sa pagiging mahina ng mga ito. Hindi po. Pinagtiisan ng Panginoon si Abraham at Sarah hanggang sa matutunan nilang pagkatiwalaan ang Panginoon. Na sa chapter 22, magiging tanyag si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya, dahil sa kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Gayon din, pagkatapos ng resurrection ng ating Panginoong Yesus, binalikan niya at pinalakas niya ang kanyang mga disipulo
sa pangunguna ni Apostol Pedro. At sa gawa, makikita natin ang mga nakakamanghang ginawa ni Apostol Pedro. Makikita natin ang patience ng Panginoon. Maraming pagkakataon na dahil sa paulit-ulit nating kamalian, kabiguan at kasalanan, para bang gusto na nating sumuko. Nawawalan tayo ng patience sa ating sarili. Kapag nakikita natin na para bang walang patutunguhan ang ating buhay. Pero ang mabuting balita, ang Panginoon sa kanyang mercy sa atin, hindi kailanman mapapagod, hindi kailanman magsasawa sa atin. Hindi siya kailanman tatalikod sa kanyang mga pangako sa atin. Lalago at lalago tayo sa ating pananampalataya. Magagawa natin ang mga mabubuting gawa na inilaan na ng Diyos noong una pa na ating lalakaran. Mararating at mararating natin ang glory. Siguradong makakamit natin ang mga ito dahil ginawa na ng Panginoon ang mga ito kay Abraham at sa kanyang mga disipulo. Ito ang magbibigay sa atin ng kalakasan na magpatuloy sa ating lakad bilang mananampalataya sa kabila ng marami nating mga weaknesses, marami nating mga failures, marami nating mga kasalanan na paulit-ulit. Dahil alam nating merciful ang Diyos. Dahil alam natin na higit na malaki ang mercy ng Diyos kaysa sa ating mga kasalanan at kabiguan. Pangalawang lesson na sinasabi sa atin upang ma-appreciate natin ang katapatan ng Panginoon, kailangan muna tayong ma-humble. Sa pamamagitan ng trial and error, natuto si Abraham at Sarah. Sinabi ng Panginoon na bibigyan niya ng anak ang dalawa, pero hindi sila naniwala. Hindi sila nakapaghintay, hindi ba? Kaya naman inutusan ni Sarah na sipingan ni Abraham si Hagar upang magkaroon sila ng anak sa pamamagitan ng kanyang alipin. Ano ang nangyari? Naging miserable ang kanilang buhay. Ilang beses na nakagawa ng kasalanan si Abraham na ipinamigay niya ang kanyang asawa dahil hindi nga sineseryoso ang pangako ng Panginoon. Nabibigyan niya ng anak ang mga ito sa pamamagitan ni Sarah. Ang ibig sabihin, hindi pwedeng sumiping si Sarah sa ibang mga lalaki maliban kay Abraham kung matutupad ang pangako ng Panginoon. Pero hindi siniseryoso ni Abraham ang pangako ng Panginoon. Paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon ang kanyang pangako kay Abraham at Sarah upang palakasin ang kanilang pananampalataya. Pero tinatawanan lamang nila ang Panginoon. Paulit-ulit na nasaktan, paulit-ulit na nabigo, nagkasala ang dalawa. Ngayon, sa Genesis 21, nakita nila na totoo nga, gagawin pala ng Panginoon kung ano ang kanyang ipinangako. Tapat nga pala ang Diyos sa kanyang mga salita. At ang karanasang ito sa pamamagitan ng trial and error, ito ay nagbigay ng maturity sa kanila. Naging totoo ngayon na matapat nga ang Diyos sa kanyang mga salita. Kung sinabi ng Panginoon, siguradong kanyang gagawin. Ito po ang gusto ko pong masilip natin. Kailangan muna tayong mag-fail ng paulit-ulit upang ma-appreciate natin ang mercy ng Panginoon sa atin. Kung basta na lamang tutuparin ng Panginoon ang kanyang pangakong pagpapala sa atin,
na hindi tayo na-humble, na hindi malinaw sa atin na tayo ay makasalanan, na hindi tayo deserving sa anumang blessing na magmumula sa Panginoon. Alam niyo po ba, kung hindi tayo na-humble at ibibless tayo ng Panginoon, magiging proud lang tayo. Iisipin natin, kaya tayo pinagpapala ng Panginoon kasi matapat tayo, kasi deserving tayo, kasi sumusunod tayo sa kanyang mga kalooban. Ano ang mangyayari? Mas lalong lalayo tayo sa Panginoon. Magiging kasiraan ngayon ang mga pagpapala ng Panginoon sa atin. So kailangan muna tayong dumaan sa paulit-ulit na maranasan nating mag-fail. Paulit-ulit na maranasan nating hindi natin kayang talikuran ng ating mga kasalanan sa ating sarili. Paulit-ulit na maranasan natin ang kabiguan upang maging malinaw sa atin. Hindi tayo deserving sa anumang pagpapala. At kapag naranasan natin ang mercy, ang blessing ng Panginoon sa kabila ng hindi natin pagiging tapat sa Kanya, kamukha ni Sarah at Abraham, aawit ang ating mga puso sa pasasalamat. Na hindi tayo deserving, ang deserve natin ay impyerno. Bakit tayo pinagpapala ng Panginoon? Ito ang maturity na sinasabi po ng Biblia at mararanasan natin ng tunay ngayon ang mercy ng Panginoon at ito ang magbibigay ng growth sa atin. Sa ating pagpapatuloy, dinalaw ng Panginoon si Sarah ayon sa sinabi niya sa verse 1 at ginawa ng Panginoon kay Sarah ayon sa kanyang pangako. Si Sarah ay naglihi at nagkaanak ng isang lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan. Sa takdang panahon, sinabi ng Diyos sa kanya. Hindi lang masaya ang mag-asawa dahil sa pagdating ni Isaac. Primarily, ang nagbibigay ng kasiyahan sa kanilang puso ay ang nararanasan nila ngayon sa kanilang buhay ang Panginoon. Totoo ngayon sa kanilang mga puso na ang Diyos ay matapat, nadi-delight sila sa Panginoon. Ito ang ibig sabihin kapag sinasabi nating ang Panginoon ang nagbibigay ng kasiyahan sa atin. Nararanasan natin ang Panginoon dahil sa tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako sa kanila. Isang malinaw na sinasabi ng Panginoon kay Abraham at Sarah na kapag ipinangako ng Panginoon, sigurado kanyang gagawin. At si Isaac ang konkretong evidence na matapat nga ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Sa verses 1 and 2, 3 beses, kung papansinin po natin, na ang binibigyan ng diin na ang pagbubuntis ni Sarah ay dahil sa pagtupad ng Panginoon sa kanyang pangako. Halimbawa, dinalaw ng Panginoon si Sarah ayon sa sinabi niya. At ginawa ng Panginoon kay Sarah ang ayon sa kanyang pangako. Si Sarah ay naglihi at nagkaanak ng isang lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan sa takdang panahong sinabi ng Diyos sa kanya. Ang ibig sabihin, ang binibigyan ng emphasis dito ay ang katapatan ng Panginoon sa kanyang pangako kay Sarah at kay Abraham. Naniniwala naman ang dalawa sa Panginoon, partially, pero sila pa din ay nagdududa sa katapatan ng Panginoon sa kanyang pangako. Base po sa disenyo ng Panginoon sa buhay natin, sa mundong ito tayong mga mananampalataya, mabubuhay tayo by faith at hindi po by sight. Nakamit na ng Panginoong Yesus ang kaligtasan, lahat ng mga gospel blessings
nung siya ay namatay sa krus at muling nabuhay. Pero karamihan sa mga gospel blessings na nakamit ng Panginoong Yesus sa krus ay mararanasan pa lamang natin fully sa susunod na glory, kasama ang ating Panginoong Yesus. Pero ang Bible, sinasabi sa atin, ang mga future blessings na naghihintay sa atin, pwede na nating maranasan ngayon pa lamang sa pamamagitan ng ng pananampalataya natin. Ibig sabihin, ang quality ng buhay nating bilang mga Kristiyano ay nakadepende sa quality ng ating pananampalataya. Ang usefulness at growth natin sa ating pananampalataya, alam niyo po ba, nakadepende yan sa quality ng ating pananampalataya. Marami sanang naiwasang problema si Abraham at Sarah kung naniwala lamang sila at hinintay ang pangako ng Panginoon. Naiwasan sana nila ang maraming worries, frustrations, at naging masaya at magaan sana ang kanilang buhay sa loob po ng mahigit 25 years na paghihintay nila kung nagtiwala lamang sila na gagawin nga ng Panginoon kung ano ang kanyang ipinangako. Ang mabilis na lesson sa atin, ang malaking trabaho nating bilang mga Kristiyano ay ang linangin, i-grow natin ang ating pananampalataya at hindi po ang baguhin natin ang ating sitwasyon sa buhay. Mostly, karamihan po ng mga paghihirap at problema natin sa mundong ito, hindi natin kayang baguhin. At mareresolba lamang natin sa pamamagitan ng paglakad natin sa pananampalataya. Problema, halimbawa, ng kahirapan. Posible kung isinilang kang mahirap, posible mamamatay ka ring mahirap. Walang pangako ang Bible na kung magiging Kristiyano ka, ikaw ay yayaman. Wala pong ganun na pangako. Pero ang sinasabi ng Bible, kahit mahirap ka, pwede kang maging masaya. Pwedeng maging komportable ang iyong buhay bilang mananampalataya. Sa Matthew chapter 26, ang sinasabi sa atin, huwag tayong mag-worry sa ating kung ano ang kakainin natin sa araw-araw dahil ibibigay ng Panginoon. Kung pinapakain nga ng Panginoon ng mga ibon na hindi naman nagtatrabaho, tayo pa kaya na nilalang niya sa kanyang wangis. Kung naibigay ng Panginoon ang buhay na higit na mahalaga, hindi ba niya ibibigay ang pagkain para i-sustain ang ating buhay? Ang tanong, naniniwala ba tayo? Kapag pinaniniwalaan natin ito, hindi lang natin may iwasan na mag-worry, na ito ang sumisira sa quality ng buhay natin bilang mga mananampalataya. Magiging komportable tayo dahil nagtitiwala tayo sa pangako ng Panginoon at hindi lang tayo magiging komportable, magiging generous din tayo sa ating pagkakaloob, sa ating pagtulong. Alam niyo po ba, ang isang main concern sa ating pagkakaloob, kung magiging generous tayo, baka tayo naman ang magkulangan. Alam niyo po ba, sinasagot ng Panginoon yan. Hindi ka magkukulang, ibibigay niya ang ating kailangan araw-araw. Kaya sa kabila ng kahirapan, pwede tayong maging generous. Alam niyo po ba, hindi po hadlang ang kahirapan sa ating pagkakaloob. Ang ginagawa lang ng kahirapan sa isang mananampalataya, pinapakita niya ang selfishness natin. Pinapakita niya ang selfishness natin. Ang isang tunay na nagtitiwala sa Panginoon sa kabila ng kanyang kahirapan, generous yan, ayon sa kanyang makakaya.
ang problema natin sa maraming bigatin at responsibilidad sa buhay. Alam niyo po ba, marami sa mga ito, hindi natin makakayang baguhin, hindi natin makakayang iwanan. Pero pwede tayong mabuhay ng masaya dahil sa pananampalataya. Hindi po ba? Sa Luke chapter 9, verse 24, sapagkat ang sino mang nagnanais na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Subalit sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay maliligtas ito. Sa disenyo ng Panginoon sa atin, mararanasan natin ang tunay na buhay na merong joy, merong satisfaction kung ilalaan natin ang buhay natin sa Panginoon at para sa iba. Kasi ito ang karakter ng Diyos, hindi po ba? Sa pag-ibig ng Panginoon, hindi ba, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. By nature, selfless ang Diyos. At tayo pong mga mananampalataya, nagkakaroon tayo ng joy, ng satisfaction kapag nagiging kamukha natin ang Diyos. Na ibinibigay natin ang ating sarili sa Panginoon, sa paglilingkod, sacrificially, kapag ibinibigay natin ang ating sarili para sa iba at naglilingkod tayo sacrificially. Alam niyo po ba, sa kabila ng mahirap at mabigat ang hinihinging ito ng Panginoon, magbibigay yan ng joy sa atin, ng satisfaction. Kasi nagiging kamukha natin ang Diyos. Ngayon, ito ang warning ng Diyos. Sa kagustuhan gusto mong ikip ang iyong buhay, sa kagustuhan mong protektahan ang iyong buhay, ay iiwasan mo ngayon yung mga mahihirap na ministry. Iiwasan mo ngayon ang mga mabibigat na paglilingkod sa iyong kapwa na nagre-require ng sacrificial service. Ano sinasabi ng Panginoon sa atin? Hindi mo mararanasan ang buhay. Magiging miserable ka. Magiging malungkot ka. Ngayon, i-assess natin ang ating sarili. Tama, maraming mga bigatin, responsibilidad na hindi natin pwedeng iwasan. Pero kung tayo ay mabubuhay by faith, merong joy. Hindi magiging mabigat ang mga yan. Magiging blessing sa atin. Nakikita po natin, sa maraming pagkakataon, ang kailangan nating baguhin, hindi po ang ating situation. Ang kailangan mag-grow ay tayo. Lumakad tayo by faith. By faith. Kaya naman napaka-importante na araw-araw ay pinifeed natin, pinapakain natin ang ating pananampalataya sa Word of God. Sa ating fellowship sa Panginoon, sa prayer. The moment na mag-stop tayo sa ating daily devotion, lalakad tayo by sight. At siguradong magiging mabigat ang iyong lakad bilang Kristiyano. Hindi ka magiging masaya. Natutunan din ni Abraham at Sarah na ang Panginoon ay powerful. Sa verse 2, si Sarah ay naglihi at nagkaanak ng isang lalaki kay Abraham. Tingnan niyo po ang emphasis. Sa kanyang katandaan. Tapos inulit na naman sa verse 5, si Abraham ay 100 taong gulang nang ipinanganak si Isaac sa kanyang anak. 100 years old. Ang ibig sabihin, sinasabi sa atin, imposible. Sa verse 7 na naman, at sinabi niya, sino ang magsasabi kay Abraham na si Sarah ay magpapasuso ng mga anak? Ngunit ako'y nagkaanak pa sa kanya ng isang lalaki sa kanyang katandaan. Paulit-ulit. So, ang binibigyan din dito, sa edad ni Abraham at ni Sarah, imposible silang magkaanak. Gustong ipakita sa atin na dahil lamang sa kapangyarihan ng Panginoon, kaya nagkaroon ng katuparan ang pangako ng Diyos sa mag-asawa. Meron bang mahirap o imposibleng sitwasyon sa buhay mo na inisip mong wala nang solusyon? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Usually, ang mga imposibleng sitwasyon natin
ay opportunity na ginagamit ng Panginoon upang i-display niya ang kanyang kapangyarihan sa ating buhay. Sa Genesis 18, kung saan tinawanan ni Sarah ang pangako ng Panginoon, alam niyo po ba, ang ginawang pang-rebuke ng Panginoon sa kanya ay meron bang mahirap sa Panginoon? Ang power ng Panginoon, ang binigyan ng diin ng Diyos sa kanya. Si Maria, noong nagtanong kay Angel Gabriel kung papaano siya maglilihi ngayong siya ay isang birhen. Sa verse 37, sapagkat sa Diyos ay walang salitang hindi mangyayari. Ang kapangyarihan ng Panginoon ang binibigyan ng diin, ang basis ng kanyang pangako. Imposible na ang isang baog at matanda na, patay na ang katawan, imposible silang magkaanak. Imposible na isang birhen ay magkaanak. Pero posible pagdating sa Panginoon sapagkat siya ay makapangyarihan. Ginagawa ito ng Panginoon upang ipakita na ang kaligtasan, upang ipakita na ang church ay nag-grow, tayo ay nasusustain at nag-grow bilang mga mananampalataya, hindi dahil sa ating contribution, hindi dahil sa ating sariling kalakasan, kundi dahil sa kapangyarihan lamang ng Panginoon. At ang lahat ng glory ay mapunta sa kanyang pangalan. Ganyan palagi sinusulong ng Panginoon ang ating pananampalataya. Palagi tayong dinadala sa mga imposibleng sitwasyon upang maging malinaw sa atin na anumang nagagawa nating mabuti para sa Panginoon, anumang nakakamit natin individually at bilang isang iglesia, dahil sa kapangyarihan lamang ng Panginoon. Kaya naman importante na reminded tayo palagi sa kapangyarihan ng Panginoon. Alam niyo po ba ano ang palaging magre-remind sa atin sa kapangyarihan ng Panginoon? Ang ating pananampalataya. Sinasabi ng Biblia na sa ating sarili tayo ay mga patay spiritually. Ano ang kayang gawin ng isang taong patay spiritually? Kaya niya bang maunawaan ang mga salita ng Panginoon? Kaya niya bang manampalataya, lumapit kay Jesus? Hindi po. Patay nga eh. Pero bakit tayo nanampalataya, tayong mga Kristiyano? Dahil sa buhay na nakamit ng ating Panginoong Yesus nung siya ay nag-resurrect mula sa mga patay, at ang buhay na ito ay itinatanim niya sa mga makasalanan. Tayo ay nanampalataya kay Jesus dahil nagtanim ng bagong spiritual na buhay ang Holy Spirit sa atin. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, kaya tayo nanampalataya. Kaya tayo nagpapatuloy sa ating pananampalataya. Kaya tayo merong desire na sundin at i-please ang Panginoon. Ang ating pananampalataya ay isang mabisang reminder sa atin ng kapangyarihan ng Diyos sa atin. Kapag naharap tayo sa mga imposibleng sitwasyon sa buhay natin, balikan lang natin kung paano tayo nanampalataya. Tingnan natin, kahit yung simpleng desire natin na tayo ay nagpapatuloy sa kabila ng maraming problema, patunay yun na merong milagrong ginagawa ang Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. At ito ang magbibigay sa atin ng kalakasan na magpatuloy, na maging matapat sa kabila ng imposibleng situation na ating kinakaharap. Dahil alam natin, makakayang bigyan ng solusyon ng Panginoon ang imposibleng problema natin. Hindi tayo darating sa puntong mawawalan tayo ng pag-asa. Magpapatuloy at magpapatuloy tayo sa ating pananampalataya dahil alam natin, makapangyarihan ang Diyos na nagligtas sa atin mula sa ating mga kasalanan.
Kung ikaw ay hindi mananampalataya, wala kang magagawa para iligtas mo ang iyong sarili. Ito ang reason kung bakit hindi attractive ang Panginoong Yesus sa iyo. Mas attractive ang kayamanan sa iyo kaysa sa mga bagay na espiritual. Ito ang reason kung bakit hindi ka interesado sa mga gawain ng Panginoon. Mas takot ka sa kung ano ang sasabihin ng ibang tao kaysa sa puot ng Diyos. Imposible mong iligtas ang iyong sarili. Imposible kang manampalataya sa iyong sarili. Pero posible, pagdating sa Diyos, sa pamamagitan ng resurrection ng Panginoong Yesus mula sa mga patay na nakamit niya ang buhay na walang hanggan, sa biyaya ng Panginoon, sa tulong ng Holy Spirit, pwede niyang ibigay sa iyo ang bagong buhay na ito. At ang sino mang binigyan ng Panginoon ng bagong buhay ay siguradong mananampalataya kay Jesus para sa kanyang kaligtasan. Siguradong makikita niya na siya ay makasalanan at hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili mula sa puot ng Diyos. Kaya magdidepende lamang siya kay Jesus para sa kanyang kaligtasan. Kaya ang panawagan ng Panginoon, manampalataya ka kay Jesus para sa iyong kaligtasan. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa kabila ng hindi namin pagiging tapat sa iyo, Panginoon, bakit ka nagpapatuloy na matapat sa amin? Sa maraming pagpapala na ibinibigay mo sa amin, tinitake for granted namin, Panginoon. Iniisip namin na deserving kami. Kaya mas lalong lumalayo ang aming mga puso sa iyo, Panginoon. Kaya naman sa iyong wisdom, pinapadaan mo kami sa maraming pagsubok, sa maraming failures, Panginoon, sa maraming kasalanan, upang i-humble mo kami, upang ihanda mo kami na matanggap ang iyong mga blessings, na merong pagpapasalamat, na merong pagpupuri na ang mga blessings na ito ay hindi maging kasiraan, kundi magdulot ng maturity sa amin, Panginoon. Salamat sa iyong wisdom. Salamat sa nakamit na kaligtasan ng Panginoong Yesus sa krus para sa amin na makasalanan. Kaya naman sa kabila ng mga kasalanan namin, Panginoon, mananatili kang tapat sa amin. Kailanman hindi mo kami tatalikuran. Kailanman hindi ka magsasawa sa amin. At ito ang nagbibigay ng strength sa amin na magpatuloy kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon, sa aming pagsamba sa iyong pangalan. At sa lahat ng ito, Panginoon, ang dalangin namin ay maluwalhati ang iyong pangalan at magdulot ng spiritual maturity sa iyong iglesia. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen.